Hello guys, another video ngayon ang gagawin natin. Actually is matagal na pala itong video na to, first week of the month pa siya. Bali hindi ko lang talaga siya na-upload kasi medyo busy tayo. Ito nga pala yung na-upload ko sa page ko, ang the making po sa paggawa ng fairy floating cake po. Ito siya, castle theme siya. Ito ay para sa first birthday. Actually yung pinagayahin ko nito guys is wala talaga akong nakitang may gumawa na fondant siya. Lahat ng nakita ko, nag-search ako sa Pinterest. Pati meron din dito, pinagayahan ko actually. Sikat din siya na gumagawa ng cake dito sa atin from Visayas part, ganun. Gumawa siya. Dalawa sila nakita kong gumawa. Pero ang gamit nila is icing siya, ganun. Pero fondant wala pa. So, ayoko kasing gumawa ng icing. Kaya, nag-try ako paano siya gawin naman version ko na fondant. Kasi actually yung cake po natin guys is dami talaga. Dami cake ito. Ang taas ng cake na paggawa ko is almost pinakababa ng cake na ito is 10 by 4, 8 by 4 plus mataas yung floating metal natin. Yung floating metal pala natin guys is nabili ko pala yan siya sa Orange App online. Tsaka yung dalawa sa taas may ginamit pa ako doon na 4 yung 6 yung size niya, tapos yung pinakataas niya is 4. So mataas talaga yung ating cake, mga siguro 4 8 17 ganun, 17 inches or more pa ang taas niya talaga. Pero tinry ko lang siya gawin. Actually ginawa ko to ahead of time, siguro mga 3 days before the event ginawa ko na siya. At yung mga flower, almost 1 month preparation talaga kasi gusto ko magmukhang maganda siya. Actually, yung pinakataas ng cake natin dito is, hindi na ako gumawa ng castle na fondant kasi bumili na lang ako online na yung toys na nakita nyo kanina. Binili ko lang din yun kasi para medyo magaan na yung taas natin. Ito yung mga flowers na yan guys, ayan. O diba, yung tingnan nyo pag-assemble, alam nyo, akala ko hindi siya ganun kahirap mag-assemble kasi parang nakita ko madali lang. So tiningnan ko kung paano nila ginawa yun. Actually mahirap na, ang tagal ko nag-search paano ginawa. Gumamit nga pala ako dito ng floral tape yung ginamit ko dyan para dumikit siya sa bakal. Ayun, actually ang daming trial and error talaga yan bago ko nabuo yung design kasi talagang pag nilalagay ko is talagang humuhula siya kasi malambot. So, naisip ko ganyan gumamit ng glue gun or something. Ano pa. Pero yan, floral tape lang yung ginamit ko dyan. Medyo matagal din yung time guys sa pagbuo ng flower na yan kasi medyo trial and error talaga siya. Kasi, kailangan mo i-balance yung paglagay mo ng flower para maganda siya tingnan. Actually, ilang baklas, ilang try ko talaga yan para maganda siya tingnan. O, diba? So after nyan, pagkabuo ko ng ganyan, ayun, naglagay pa nga ako dyan ng maliit na styro para pagkapitan talaga siya sa baba. Ayun, magaganda yung mga flower na nabili ko siya sa online. Maganda yung flower na nabili ko talaga online. Ay, nagbagay talaga. Ayan, yung ginamit ko na styro para pangkapit lang doon sa paglagay ko kasi yung bakal is ano talaga siya, madulas siya. Ayan. Medyo matagal nga. Matagal talaga. Hindi, medyo matagal talaga. Almost half. Ang pagbuo ko niya ng flower, ilang oras din talaga siya. Ayun guys, medyo nakuha ko na yung technique niya paano siya ilagay. Yan. Gumamit nga pala ako dyan ng glue gun. Tapos yun, sinisingit-singit ko lang yung mga ibang style. Ayan, nabuo ko na yung harapan. O diba, yung mga flower na ginamit ko dyan sa harapan is mga maliliit din talaga siya. Sa online ko rin siya nabili. Matagal, hanapin mo lang talaga yan kasi mas cute pag yung maliliit ang gamitin mo talaga. Ayan, medyo maganda na siya tingnan dyan. Actually, yung mga sira-sira dyan sa cake, yung mga sira-sira dyan, hinayaan ko na lang kasi tatakpan ko naman yan siya ng flower. Yan, diba, tingnan nyo guys, maganda na siya tingnan. Kahit hindi pa siya tapos is maganda kasi yung combination ng flower natin is white, yung parang pastel color lang siya, kaya medyo maganda na siya tingnan yan. Pati yung mga maliliit na gamit ko dyan, yung as in small parang daisy, binili ko na lang din siya online.
Yan na guys, siningnan ko siya. Pinatong ko na siya sa taas ng cake. Kasi, titingnan ko kung saan ko ilalagay yung ibang flower para maganda siya tingnan. Yan, diba? Ito, yan na. Yan yung medyo hindi maganda na pag-cover ko ng fondant dyan sa gilid. Pero inayaan ko lang kasi takpan ko nga naman siya ng flower. Alam mo guys, nung dumating yung mga bulaklak na yan, magaganda talaga yan as in. Pati yan, o, diba? Hindi pa siya tapos pero maganda na siya tingnan mo. Ayan, tingnan nyo yung mga maliliit na flower. Maganda talaga siya para sa ganyan. Akala ko nga, hindi siya babagay sa fondant yung design na to kasi halos lahat talaga ng nakita ko is puro talaga siya icing. Sabi ko, itry ko lang naman kung babagay talaga siya. Which is, nung natapos na yung cake, maganda siya tingnan. Oh. Yan. Yung ito naman sa likod niya, hinayaan ko lang yan siya kasi dalagyan ko rin naman yan ng flower pa. Mas lalo siyang gumanda nung nilagyan ko ng rhinestone, yung pinaka board natin para mawala yung medyo, para maganda siya tingnan at mawala yung parang karton-karton na style. Ayan siya guys, hindi siya ganun kalinis yung ating cake kasi tatakpan ko rin naman siya. Yung nagamit ko nga pala yung fondant na yan is parang isa't kalahating fondant tsaka hinaluan ko siya ng gum paste para hindi siya talaga ganun kalambot. Ito na guys, malapit na matapos ang ating cake. Maganda na siya tingnan. At iyan pala yung nilagyan ko ng flower. Is binili ko na rin siya online. Yan guys ang ating finished product. Part 1 may part 2 na pa tayo nito. Thank you for watching.